In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwira na ang iyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang iyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Lunes sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at pagunita kay San Juan, Papa at Martir. Sa mabuting balita ngayon, ipinakita ni Jesus na kahit naniwala na ang kanyang mga alagad, darating pa rin ang oras ng kanilang panghihina, pagkatakot at pagkakawatak-watak. Ngunit sinabi niya, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Napaganda ng mensaheng ito para sa ating panahon ngayon. Marami tayong pinagdaraanan. Problema sa pamilya, sakit sa katawan, emotional struggles, spiritual dryness, temptation, fake teachings, hatred, division, at mga pagsubok sa pananampalataya. Minsan, parang gusto na nating sumuko. Ngunit, pinaalalahanan tayo ni Kristo na hindi niya tayo iniiwan. Bilang mga Romano Katoliko, ang ating tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa sarili nating kakayahan, kundi sa ating pakikipag-isa kay Kristo sa panalangin, banal na misa, kumpisal, rosaryo, at pamumuhay ayon sa kanyang salita. Kahit maraming tukso at makamundong bagay ngayon, tinatawag tayo ng Diyos
na manatili sa kanyang pag-ibig. Sa unang pagbasa naman sa mga gawa, makikita natin kung paano patuloy na ipinangaral ng mga apostol ang daan ng Diyos. Hindi sila tumigil kahit inuusig o nahihirapan. Ito rin ang misyon natin ngayon. Ipahayag si Kristo sa bawat bayan, sa social media, sa pamilya, sa trabaho, at sa simpleng mabuting halimbawa ng buhay. Mga halimbawa ng mga santo. Maraming santo ang nagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Si San Juan the First, nanatiling tapat kay Kristo kahit iniusig at kalaunan ay namatay bilang martir. Si San Francisco de Assisi, iniwan ang kayamanan upang sundan ang daan ng Diyos at mamuhay sa kababaang loob. Si Santa Teresa ng Calcutta, naglingkod sa mahihirap at may sakit bilang tanda ng pag-ibig kay Kristo. Si San Juan Pablo II, nagpatuloy mangaral kahit may sakit at kahinaan sa katawan. Ang kanilang buhay ay patutuo na ang tunay na tagumpay ay nasa pananatili kay Kristo hanggang wakas. Ano ang dapat nating gawin bilang mga Romano Katoliko? Manatiling tapat sa banal na misa at panalangin. Magbasa at magnilay ng salita ng Diyos araw-araw. Magkumpisal at umiwas sa kasalanan. Ipagdarasal ang mga may sakit at nangangailangan. Maging mabuting halimbawa sa pamilya at komunidad. Huwag ikahiya ang pananampalatayang Katoliko. Ibahagi ang mabuting balita sa bawat bayan at sa social media ng may pag-ibig at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ang aming lakas at pag-asa sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Turuan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig at huwag mawalan ng pananampalataya sa oras ng pagsubok. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, at espiritual. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene,
Ami at ng aming buong pamilya at ng lahat ng nakababasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Gabayan mo ang lahat ng mga kaparian, ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, mga obispo, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang mamuno ng may katotohanan, karunungan, at malasakit. Ipagkaloob mo rin ang walang hanggang kapahingaan kina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at sa lahat ng aming yumao. Sa pamamagitan ng intersesyon ng Mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, panganib, at kasamaan. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang patuloy naming may pahayag ang iyong salita sa bawat bayan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!